Ayun pala si Lester. Ika Lester, anak. Tingin ng Panginoon. Kahit tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Patuloy na ikaw ay dakila at tapat sa buhay ng iyong anak, o mga anak na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo ng kasal. Patuloy mo sila, O Diyos, na pagpalain at idagdag niyo pa po yung maraming taon sa buhay nila, Panginoon. At kung paano pinagpala niyo po sila, O Diyos, sa maraming taon ng kanilang mga buhay, ay patuloy na maranasan nila ito. Ilayo niyo po sila, O Diyos, sa anumang uri ng karamdaman, palakasin, at maging malusog ang kanilang mga pangataon. At sa lahat, O Diyos, ay maipaglingkod po nila ang kanilang buhay habang sila ay nabubuhay sa ibabaw ng daigdig na ito. Salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Maging sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. At maranasan na ikaw ang Diyos na buhay, nagpapala sa buhay nila at sa kanilang buong sambahayan. Kaya ito po ang aming panalangin at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus naming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. Po. So, remind ko lang po mga kapatid, na paalala po ni Pastor po yung ating Thanksgiving celebration this coming Sunday. No po, yung pong Thanksgiving Sunday ay tayo po ay mayroong Thanksgiving offering. No po, kung saan ay atin pong ipagpapasalamat yung kabutihan at katapatan ng ating Diyos sa ating mga buhay. No, alam naman po natin, pagka Thanksgiving, tayo po'y nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga handog. No po. Naniniwala naman po tayo na ang Diyos po ay hindi nagkulang sa ating mga buhay. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. No po. Na sa buong isang taon, no, tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Kung ano man po yung inyong pwedeng ipagkaloob, no po, no, ay atin po itong ipagkaloob sa Panginoon na mayroong pagpapasalamat. Okay? Meron po tayong i-dedicate, mga kapatid, mga minamahal. Nagpapasalamat po tayo doon sa mga kapatid na naghandog nito o nagkaloob, nag-donate yung ating vacuum cleaner, no, mula po sa Dapon family, no. Sorry. Ay, nasabi. Sorry. Nabanggit. Sorry po, sorry. No. Pagpalain po kayo ng Panginoon, no po. At meron po tayong karagdagang lights, no. Yan po ay patuloy na mailalagay sa ating mga ilaw para mas gumanda yung ating pagsamba. Okay? So, mga kapatid, pwede po bang hilingin yung BOT na makasama ko? Nasaan po ba yung BOT? Ay, no, cameraman nga pala. Po. Para may turn over din po ito, mga kapatid. Tayo tumayo, mga kapatid, at atin pong talaga ang pinagkaloob nito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang Panginoon. Tunay na napakabuti mo, O Diyos, na lagi kang tumutunod sa lahat ng pangailangan ng iyong banal na iglesia. Lalo na ang mga ito na magagamit para sa iyong kapurihan
Dinadalaga po namin ito, O Diyos, na maging kasangkapan upang magamit sa pagpapaunlad at pagpagod ng iyong gawain at ministeryo sa lahat ito ng Valenzuela United Methodist Schools. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak na nagkaloob dito. Ikaw na nga po, O Diyos, ang pagpala sa buhay nila. Higit pa sa kanilang inaasahan. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong katapatan at pag-gawa ng tanong dito ay magbigay sa iyo ng kapulihan at pagkakalagay sa pangalan ni Jesus na ang Panginoon at pagkakalagay ng Diyos. Amen. O, bakit? Ngayon po na. Salamat po. Meron po pa po pala habol, no? Yung atin pong revival sa Friday na po. Pero yung details po, mapapanood po natin sa video presentation. Pero ganun pa man, gusto kong encourage po tayo na tayo po ay dumalo sa ating revival and healing sa Friday, November 24, alas 7 po ng gabi. Ano po? Sana po ay makarating tayo, mga kapatid, at maranasan ang dakilang pagkilos ng ating Diyos na buhay sa gawain ito. Ang tema po nito ay Spirit Flow. Ano po? Revival and Healing Night sa November 24, Friday, 7 p.m. Magandang umaga po. Salamat. Meron po tayong announcement. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Parang antok na antok ho tayo sa umagang ito, no? Sino na ho dito nakapag-Christmas shopping? Ayaw magtapat? Okay, sige, lahat na lang tayo, hindi. Pwede ho mag-request sa umagang ito? Ayaw nyo pa rin? Tara na. Can I request everyone to stand up? Ang request ko ho ay pwede ho bang tabihan ninyo yung ka-churchmate nyo na hindi nyo pa nakakatabi o nakakausap o naaamoy
sa buong buhay ninyo na kayo po ay dumadalo dito. Pwede po ba? Natabihan niyo sa araw na ito, baka bukas po. Hindi natin alam kung sino kukunin ni Lord. Huwag naman po sana. Pwede ho? Ayaw niyo pa rin? O sige po, wag na po. Ha? Hindi ho, kating ka-churchmate nyo na hindi nyo pa nakakatabi sa praise and worship. Na hindi nyo pa nakakatabing sumama na magpuri sa Panginoon. Pwede ho bang tabihan ninyo sa umagang ito at maramdaman niya ang inyong pagmamahal? Ayan. Yung iba po ayaw. Ayaw niyong tabihin? Tabihan pala? Oho. Huwag niyo hong tabihan yung lagi ninyong katabi. Yun. Okay na po. Yung iba ko, kung ayaw, okay lang po yan. Okay. Sino ho dito ang nagagalak na kayo ay buhay sa umagang ito? Amen. Siguro sa lahat ho tayo. No? Ang sabi ho, ang buhay ng tao sa araw-araw ay regalo o biyaya ng Diyos. God give us, sabi nga, the Lord always give us two gifts every day. No? Dalawang regalo ang laging ibinibigay ng Panginoon sa atin. One is a choice. Ano po? A choice. And the other one is a chance. Okay? Ano yung dalawang regalo? The choice and a chance. The choice of good life that we have, that we all still here, no, sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, ka-churchmate. And the chance to make your day the best day of your life. Amen po ba doon? Oho. So tandaan po niyo yun. Every day we wake up in the morning, let's thank the Lord for the two gifts that He's given us, is the choice and a chance. So let's make our life as a beautiful journey every day sa buhay natin. Huwag natin sabihin, like sinasabi, napakamalas ko sa araw na ito. No, wag ko kayong maniniwala sa malas. No, hindi po totoo yun. Maniwala po kayo sa swerte. Hindi. No, so make every day as a beautiful day, so meaningful, and so memorable. So sa umagang ito, sa pagtabi ninyo sa inyong ka-churchmates, sa inyong kaibigan, this is gonna be the memorable day. Tignan nyo ho nga yung katabi nyo, tignan nyo. At titigan nyo ho siya at sabihin nyo, you're the best. Yan, okay. So sa umagang ito ay sama-sama nating umawit na kay ganda ng umaga sa pagpapala na pinagkaloob ng Panginoon. All of us, let us all clap our hands. Kay ganda ng umaga, kung si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, kung si Jesus. Sandali lang ho Excuse me. Sandali. Sorry ho nagkamali ako. Okay, tao lang. Okay, let's all repeat. Okay, 1, 2, 3. Okay, everyone. Woo! Kay ganda ng umaga, kung si Jesus ang inuna. Kay ganda
Sabi po ng Panginoon, kapag tayo ay lugmok sa mga problema sa buhay, in our frustrations and our hurting in life, ang sabi ng Panginoon, stay still. I will fight for you. No, ang sarap pong pakinggan na kapag sinasabi ng Panginoon ang mga pangako niya, na ano man ang pinagdadaan natin, lalaban at lalaban ng Panginoon para sa atin. Sa mga panahon ng iyon na tayo in the midst of our problems and struggles in life and in sickness, the Lord always remind us that sometimes we need to be quiet. Bakit kailangan natin manahimik? Just to listen to the Lord kung ano ang gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoon. At siya ang kikilos sa lahat nangyayari sa ating buhay. Sabi nga, there's no need to defend yourself because God said He will do it for us. And no need to fight the war alone because God will fight for each and every one of us. And there's no need to clear your name because God will do the vindication for us. Ang sarap ng pangako at marinig na ang Panginoon ang lalaban para sa atin, ang magtataas. Ang Panginoon ang magpapatunay kung sino tayo bilang anak niya. At nasan tayo? Tanging nasa Diyos lamang tayo. Ang laging pangako ng Panginoon, anak, hindi kita iiwan ni pababayaan naman sapagkat ikaw ay sa akin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, pakinggan mo, O Diyos, ang sinasamo ng aming mga damdamin. Ikaw, O Diyos, ang nakababatid ng bigat ng aming mga dinadala sa umagang ito. Ikaw ang nakakaalam, O Diyos, anumang sakit na tumadabo sa amin, Panginoon. Ang tanging masabi namin, O Diyos, ibibigay namin ang aming buhay, ang aming lakas, at lahat-lahat ay iaaling namin sa iyo. Panginoon, pakinggan mo ang laman ng puso ko. Kahilingan ko'y dinggin,
Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po ang aming handog para sa iyong paggawan. I-bless mo po, Panginoon, upang magamit sa pagpapalago at pagpapaganda ng iyong iglesia. At sa dakong ito, Panginoon, ay maramdaman namin ang iyong presensya habang kami ay nananalangin. Ikaw nga, O Diyos, ang magbigay ng pagpapala at ibuhos pa ang mayamang siksik, liglig at nag-uumapaw sa mga taong nagkaloob nito. Patuloy mo nga, Panginoon, silang ingatan at ilayo sa kahit na anumang karamdaman para sa patuloy nilang paglilingkod sa iyo. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Yun, purihin po ang Panginoon sa mayamang mensahe ng awit na hinatid sa atin ng ating koro ng iglesia. Muli, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Napakaganda po nung message nung kanta, no? Give thanks to the Lord, no? So, lagi tayong nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yun, atin pong purihin ng Panginoon sa umagang ito. Muli po, ito po ang inyong pastor, no? Pastor Benji Libiran. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ayan. Nyo, lagi na lang binabanggit ni pastor yung kanyang pangalan. Ano po? So, yun. Ngayon po, mga minamahal, ito po yung ikalawang pagkakataon ko po na tumayo sa inyong harapan. Ano po? Huwag niyo na pong tingnan yung kapogihan ko. No. Kasi madidistract lang po kayo. Ayan. Tingnan niyo po yung salita ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Okay? Ang ating pong tatalakayin sa umagang ito is about how to overcome your worries. No? Worries kasi marami. No? Plural. No? Hindi naman siguro isa lang po yung ating iniisip o mga alalahanin. Marami. Ano po? Kaya ang inyong lingkod ay humingi ng guidance sa Panginoon kung paano nga bang ito ay ating dalin sa umagang ito. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Samahan niyo po kami, O Diyos, sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita na aming tatanggapin sa umagang ito. Nawa, ikaw ang magsalita, Panginoon. Ikaw ang mag-usap sa buhay ng iyong mga anak na maranasan nila, O Diyos, ang patuloy na pagkilos mo sa buhay nila. Lalo na sa kanilang mapapakinggan na magbigay ng pag-asa, kalakasan, kaliwanagan at hamon, O Panginoon. Ikaw ang aming itinataas sa aming kalagitnaan. Nagpapailalim po, Ama, ang iyong abang lingkod sa iyong kapangyarihan. Gawin mo po siyang tungtungan ng iyong mga paa. Itago mo po siya, O Diyos, sa likuran ng iyong krus. At maranasan lamang, Panginoon, na ikaw ang kumilos o kumikilos sa kanyang buhay. Hindi ang pagkatao niya, Panginoon, ang makita, kung hindi ang iyong purong mga salita lamang, Panginoon. Wala po siyang nalalaman. Wala po siyang kakayahan, Panginoon. Limitado lamang po ang kanyang nalalaman. Subalit, ikaw na Diyos na makapangyarihan, ikaw ang magsasalita sa buhay nila sa mga oras na ito. Ano man ang gawa ng kaaway sa mga oras na ito, Panginoon, ay niyuyurak namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, dakilang tagapagligtas. Amen. Yung ating pong scripture ay matatagpuan po sa, pag dito ko po kasi nilagay, natatakpan po yung kapugihan ko. No? Kaya, ayan. No. Kaya dito ko po nilalagay. Ayan. Yung scripture po natin is Matthew chapter 6 verses 25 to 33. It says, "Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow, nor reap, nor gather into barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not or more value than they?
And can any of you, by worrying, add a single hour to your span of life? And why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not clothed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you? You of little faith, therefore do not worry, saying, what will we eat? Or what will we drink? Or what will we wear? For it is the Gentiles who strive for all these things. And indeed, your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. No. Sa Tagalog po, alam naman po natin na ito pong Matthew chapter 6 ay doon sa ating binasa ay patungkol po sa kabalisahan. No. Yung dapat wag tayong mabalisa sa anumang bagay o tungkol sa inyong mga kakanin, inyong inumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Alam nyo, iyan po ay mga survival needs. No? Kailangan naman talaga po natin yan. Kailangan po natin yan sapagkat according to study na that is a survival needs. No? Kumbaga hindi naman po natin talaga yan maiiwasan. No? Pero bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, ay kailangan hindi tayo masyadong mabalisa sa mga bagay na yan. That is material thing. Ano po? Worries is the enemy of faith, according to Harold Sala. Ang pagkabalisa daw po ay kalaban o kaaway ng pananampalataya. Worries is also a faith killer. No, faith killer pala to. Pumapatay ng pananampalataya. According to the new study of PSA or Philippine Statistic, malaman kung authority o administration. No. Isa authority yata. No. Yung dating NSO, National Statistic Office, na meron pong ngayong ginawang pag-aaral na 50% of population sa bansa ay nakakaranas ngayon ng tinatawag na depression. Bakit? No. Dahil sa labis na pag-aalala, sa labis na pag-iisip sa mga kanyang alalahanin o kabalisahan. During the COVID-19 pandemic, mayroon po pag-aaral na ginather yung PSA yung World Health Organization, yung buong mundo, World Health Organization, ang Pilipinas daw po ang top 5. Pagdating po sa kaso ng mayroong mga depresyon. Isipin nyo, top 5 ang Pilipinas. No. Sabi mo nga sa katabi mo, buti hindi tayo kasama dun. Ayun. Kung meron man, mga kapatid,
Hindi ho talaga natin maiiwasan na ito po ay ginawang pag-aaral nila. Siguro marahil nung during the time of COVID-19 pandemic ay may ginawa ang World Health Organization or WHO na pag-aaral sa buong mundo na ang Pilipinas daw ang mayroong lalang kalagayan. No. According to naman sa mental health issues, no, according to the mental health, ano po, ay 50 calls daw po dati lamang yung tinatanggap nilang mga tawag. Subalit itong mga nakaraang mga araw, sila po ay tumatanggap na ng 150 calls. No, alarming po yun, no? 50, naging 150, naging 3 beses yung pagtaas, no? 150%, di lang. No? Siguro po ay ito ay very alarming sa ating bansa. No? At yun nga po about dun sa mental health condition ng maraming Pilipino. Nung ako po ay isang chaplain sa Governor Andres Pascual College, alam ni Dr. Rainin, yung si Governor Andres Pascual, no? At saka yung daddy ni Angel, doon po nag-aaral sa masteral, no? Mga kapatid, ako po ay pinag-research ng paaralan tungkol dito. At nakita ko po na marami pong mga empleyado ang dumaan sa depresyon. At yun nga po ay dahil sa labis na pag-iisip at pag-alala sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Ang kagandahan sa ating mga mananampalataya ay, mga kapatid, hindi natin masyadong dinidibdib. Kung dinidibdib man, naniniwala tayo na mayroon tayong Diyos na buhay. Amen po? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya nga mga kapatid, kahit na may dumarating na mga alalahanin o pagkabalisa, naniniwala tayo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Manalig tayo na meron tayong Diyos na buhay at tapat sa lahat ng oras at sandali ng ating mga buhay. Number 1, according to our text, what we read, no, is that don't worry about your life. Huwag kayong masyadong mag-worry sa buhay natin ito. Although binanggit dito yung pagkain, yung inumin, o di kaya yung ating mga damit na masusuot. Sabi nga sa verse 25, basahin po natin, therefore, I tell you, do not worry about your life. What you will eat or what you will drink. Or about your body. What you will wear. It's not life more than food, and the body more than clothing. Kasi mga kapatid, mas mahalaga ang buhay . Mas mahalaga ang buhay kaysa sa mga pananamit, pagkain. Bakit ba kailangan ng tao ang pagkain? Kasi kailangan niya ng nutrisyon sa kanyang katawan. Pero kapag wala na siya, hindi niya na kailangan yan. Nakakita na ho ba kayo ng patay na ngumunguya? Nakakita na po ba kayo? Baka magtatakbo po tayo. Ano? Nakakita na po ba kayo ng patay na umiinom? Wala no. Nakadamit, kaya lang, ginugupit yung likod. Meron pa ako member, baka gusto mo daw po yung damit, kaya lang,
meron daw pong gupit yung likod. Hindi, ano yun? Hindi sa tao yun, sa patay yun. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, hindi na kailangan ng tao kapag siya ay wala na sa mundong ito. Pero habang tayo nabubuhay, mas mahalaga yung buhay. Mas mahalaga ang buhay natin. Yun yung pagtuunan natin ng pansin. No. Yes, mahalaga rin yan. Pero kailangan natin mas bigyan ng pagpapahalaga ang buhay natin. Because worry is unhealthy. Hindi yan nakakatulong sa kalusugan natin yan, mga kapatid, mga minamahal. Pwede kang may stress, pwede kang ma-depress, at higit sa lahat, nakakapangit. Hello? Sabi mo nga sa kanila mo, wow, ang pogi mo, wow, ang ganda mo. Yan. Yan. Sabihin, hindi yan nai-stress. Ang Valenzuela UMC is stress-free. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Dahil meron tayong Diyos. Meron tayong Diyos na talagang hindi tayo pababayaan. Laging tumutugon that God is with us to provide, to supply all our needs. Kaya hindi tayo dapat nababalisa. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, manalangin tayo sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon na may pagpapasalamat. Di ba? Kaya, napakaganda po ng Biblia. No? Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell what you need and thank Him for all He has done. Yun lang Yun yung kasiguruhan na makikita niyo doon sa Philippians chapter 4 na sinasabi ni Apostol Pablo, huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, kayo ay manalangin sa Diyos ng may pagpapasalamat. At lahat ng ating kailangan ay ibibigay ng Diyos kung tayo mananalangin sa Kanya. Actually, mamaya po, ay atin po yung tatalakay about prayer. Ganun pa man, mga kapatid, ang pagkabalisa po ay napagtatagumpayan yan sapagkat meron tayong Diyos na tinatawagan. Naku, naglobat na. Alam natin na meron tayong Diyos na buhay sa lahat ng sandali ng ating buhay. Because we do believe that God will provide all our needs. Bakit po ba natin sinasabing God will provide? Dahil naranasan na natin yon. Amen? Naranasan na natin that God will provide. Yung ipinoprovide ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan sapagkat naniniwala po tayo na mayroon tayong Diyos na nagkakaloob ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya kapag ka nananalangin tayo, alam naman ng Diyos na yan Alam ng Diyos yan. Hindi mo pa ka hinihingi, hindi mo pa ka hinihiling, alam na yan ng Diyos. Kaya ako, mga kapatid, sa Bulacan, nung ako yung nagpapastor doon, hindi pa ako dito sa Metro Manila. Kasi po, ang routine ko po noon, nung ako yung nagpapastor, ay magdadalawa ko sa umagang-umaga. Kasi nga, umaga Ang mga tao doon, hindi naman halos bumabiyahe. Nasa community lang. Kapag po nagdadalawa ko, umagang-umaga, hindi sinasadya. Sinasadya ko man. Talagang gusto ko pong dalawin sila.
kaligayahan ko na sila'y makita at may panalangin sa umagang yun. Alam nyo, dumadating pa lang ako, naaamoy ko na yung bawang. No? Naaamoy ko na yung sinangag. Naaamoy ko na yung tuyo. Naaamoy ko na yung... Kaya, mga kapatid, umagang-umaga pa lang, pinoprovide na ni Lord. No. Kaya, routine ko na yon. No. Nung hindi ko pa asawa si Mrs., talagang mas marami akong oras. No. Mas binibigay ko po yun sa Panginoon. Ano. O, siyempre, yun, libre na, almusal. Di ba? May tuyo, may sinagag, may gatas ng kalabaw. Ang matindi. Ano, ganun po sa probinsya. No, hindi po, yung mga pagkain, ano ba yun, na bibili sa mga, sabihin na natin sa mga drive-thru, yung mga restaurant, no, mahirap yata mag-advertise, baka pagalitan tayo. Ano, alam naman natin na sa probinsya po, ganun kasimple ang buhay. Alam niyo yung gulay doon? No? Sa bakuran nila, pipitas lamang po ng talbos ng kamote. At pitas, uhugasan lang, ilalagay na lang sa lutuan, lalagyan ng konting tubig at konting asin, yung ulam na. Ano ho? Pero sila po yung mahaba buhay. Umaabot ng 90. No. Ngayon dito, sa pag-aaral ng PSA, ang lifespan na lang po ng tao ngayon, 60 years old. Kaya kung 40 ka ngayon, sabihin na natin 70, meron ka pang 20, meron ka pang 30 years old. Ingat-ingat na rin pala. No. Dati hindi po ako kumakain ng saluyot Ngayon, kumakain na po ako. Kasi para ako nandidiri, pagka kumakain akong saluyot, nakikita ko yung saluyot, ang dulas-dulas. Pero pag pala, hahanap-hanapin mo na yung lasa. No. Di ba? Natatawa siya. Yung kapag hinahawakan mo, nalalaglag. Nalalaglag. Pagka kinain mo, lumulusot sa daliri. Tapos, unti-unting pumapatak. Di ba? Ganun po yung saluyot. Kaya ayokong kumakain nun. Pero, nung natutunan ko, ang sarap pala. Kasi na-destino po ako doon sa barangay na mahilig magtanim yung pinuntahan natin doon sa bukid. Yun, napakasarap nun. Pag umagang-umaga. Tapos tanghalian, lilipat naman ako sa ibang miyembro. Di ba? Yeah. Wala na akong problema. Almusal, tanghalian, free, libre. Bakit iisipin ko yung kakainin ko sa araw-araw? Pero sa hapon naman, merong gawain, Bible study, memorial service, birthday, anniversary. Pag hindi mo pinuntahan, magdaramdam. Ganun po kasi yung mga miyembro sa Bula, pag hindi mo pinuntahan, magdaramdam. Hindi nasisimba. Kaya mapipilitan ka na magpunta. Kaya yung 3 bahay na sunod-sunod na kain, laki-laki ko ngayon. Dati kasi kamukha ko lang si Richard Gomez. Kakakain na yan. Naging, yung pangalan nito? Bamber Moran. Pero pogi naman ako nung konti doon. Kayo naman. Ibig ko sasabihin, mga kapatid, mga minamahal, yun. Kasi hindi naman ako palagi doon. Mahalata pagka lagi kang doon kumakain. Kailangan, gagawa ka ng schedule. Tama, very good. Schedule sa ganito. Sa isang linggo, 3, 4 na bahay, punta mo. Yun. Kaya kung gusto nyo, gawin namin na pastor yun, libre na kami sa pagkain. Pwede po ba? Ayaw. Kasi minsan napansin ko dito sa Metro Manila, hindi na mapakali yung yung member, pag dadalawin, hindi na alam gagawin, lalo na sa dating, kasi nga wala No.
Alam niyo po, minsan niya in-approach ako nung anak. Sabi niya, Pastor, kailan po ba kayo kakain sa bahay? Bakit naman? Kasi pag kumakain po kayo sa bahay, masarap ulam namin. Nagpapatay ng manok. Kasi sa probinsya, mga nag-aalaga lang po ng manok. Kaya, hindi sila pumupunta ng palengke. Doon lang, sa community. Huhulihin yung manok, yung native, papatayin. Tapos mayroon doong nakatanim na papaya. Pipitasin. Yun yung sahog. Ang kulang na lang, luya. Sibuyas, kamatis, bawang, at luya. Yun. Kompleto. Kaya po, mga kapatid, siguro yun yung sinasabi ng Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, kung pupunta kayo sa isang bayan, huwag kayong magdadala na anuman. Huwag kayong magdadala anuman. Kasi I do believe na God will provide. Amen? Nararanasan natin yung kahit kayo mga kapatid. Kaya nyo po nasasabi yung God will provide. Kasi nararanasan ninyo ang pagkilos ng Diyos sa buhay ninyo na hindi kayo pababayaan ng Diyos. Hindi nyo sinasabi yun. God will provide. Dahil hindi nyo naranasan. Sinasabi nyo yung God will provide kasi alam nyo nakikilos ang Diyos at alam nyo mararanasan nyo yun. Isa pananamit naman, haba ano. Sa totoo lang, marami talagang nagbibigay ng damit sa akin. Kahit masikip, kahit maluwag, tinatanggap ko. Kahit nga may nagbibigay sa akin ng Hinebra sa harap, sa likod, walang iwanan. Sot-sot ko yun. Isipin niyo yun. Yun po yung sot-sot ko. Magbabarong ako. Nababasa pala ng miyembro. Pag nakatalikod, Hinebra. Pag nakaharap, walang iwanan. Ganon katindi. Sayang naman, day suot. Diba? Saka SM. Alam niyo yung SM? Yung SM, segunda mano. Yan. Mahilig po kami sa ganyan. Tumatanggap din naman. Hindi naman namin sinasabi. Kasi nasa nagdadala yan eh. Diba? Sabi po no miyembro ko, Pastor, napagliitan ko na to eh. Sa'yo na lang. Sige, salamat. Pastor, meron po akong lumang sapatos. Pwede po, kasya po ba sa'yo yan? Sige, kaya yan, kasya yan. Lalagyan ko na lang ng rugby. Ayan. Tapos, meron pang nagbibigay ng mga rep, no. Pastor, magpapalit na po kami ng rep 10 taon na po, bibigay ko na lang po sa bahay pastoral. Ay, salamat. Kapatid, hindi tayo dapat nababalisa sa anumang ating kailangan. Naniniwala po tayo, ang Diyos po ang tumutugon. Yun na may mga joke-joke ko lang, mga karanasan ko lamang po yun na gusto kong i-share sa inyo. Amen? Sapagkat naniniwala ko ang Diyos po ay hindi tayo pagkukulangin. Pangalawa, na gusto ko pong dalhin sa inyo dito ay don't waste your time to your worries. Huwag natin masyadong pakaisipin yun. Bahala ang Diyos. Ang sabi po ng verse, basahin po natin, look at the birds of the air. They neither sow or reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valued than they? And can any of you, by worrying, add a single hour your life, span of life? No? May sinabi rito ang ating Panginoong Jesucristo na tingnan nyo yung mga ibon. No, sa himpapawid, sa iba, parang. Hindi sila nagtatanim, nag-aani, pero bakit sila nabubuhay? Dahil pinapakain sila ng amang nasa langit. Kayo pa kaya na aking mga anak ay mas mahalaga kaysa ibon?
Grabe! Pag sinabing gano'n, mga kapatid, mas mahalaga pa tayo sa ibon. Ibig sabihin nun, mas mahal tayo ng Diyos. We have a special favor with God. Naniniwala po ba tayo doon? Special tayo sa Panginoon. Di ba? Pero hindi naman sinasabi ng Panginoon ay maging tamad tayo na katulad ng ibon. Hindi po gano'n. Alam niyo po, ang mga ibon ngayon, hindi talaga yan taga sa atin. Nagmamigrate yan. Kung pupunta po kayo sa bandang Pampanga, sa may dulong Bulacan, sa may bandang Candaba, ano po, ay marami pong mga ibon dyan na hindi talaga sa Pilipinas. Ang ibig sabihin yan, from other country. Isipin ninyo yun. Bakit? Kasi po, wala po silang makain doon. Sa sobrang lamig sa kanilang bansa, wala na silang makain. Ang ginagawa nila, nagmamigrate sila sa Pilipinas. Ako, napansin ko, hindi natin kailangan mag-OFW para mabuhay. Bakit yung ibon nagmamigrate sa Pilipinas? Di ba? Ibig sabihin, sign yun na mayaman ang bansa natin. Amen? Sign yun. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, yung ibon, hindi pag sinabi ng Panginoon, hindi sila nag-aan, hindi sila nagtatanim, bakit sila nabubuhay? Hindi. Mga kapatid, nagtatrabaho yung mga yan. Tumatawid yan mula sa bansa nila hanggang sa bansa natin sa karagatan. Ang layo nun, mga kapatid. No. Walang puno, wala silang madapuan. Tuloy-tuloy lamang po sila sa paglipad. Kaya nga po, may nagsabi sa akin, nung hinuli nila yan, at gusto nilang kainin, hindi nila makain. Bakit? Sa sobra tigas ng laman. Ibig sabihin pala, yung muscle pala ng mga ibon na ito, sobra tigas. No. Lumipad na lang kaya ako para magkamasin. Maganda po pala talaga yung nag-exercise, no. Sipin niyo yung lumilipad, yung mahabang paglalakbay ng paglipad. Ibig sabihin mga kapatid, hindi sinabi ng Panginoon na sila ay tamad. Ang mga ibon po, pag gumagawa ng bahay, isa-isang dahon. Tinutuka nila yon at nilalagay sa isang mataas na puno hanggang sa makagawa sila ng pugad. Ganun po katindi yung sipag nila. Pagmasdan niyo po yan, dito lang po kasi walang umahan na ibon. Wala na akong nakikitang ibon ngayon dito sa Metro Manila. Pero napapansin ko po yung ibon, tumutukayan ng bawat hibla, bawat dahon, kung ano man yung madampot nila, ginagawa nilang pugad yun o bahay. Masipag sila. Pero, ang nakikita ko po rito mga kapatid, mas mahalaga tayo sa mga yan. Mas mahal tayo ng Diyos kung yung mga yan nabubuhay, pinapakain ng ating Diyos na nasa langit. Ano pa kaya? O tayo pa kaya ng mga anak niya ay mas mahalaga sa Diyos? Kaya mga minamahal, yung ating buhay, kapag masyado tayong nababalisa, pag masyado tayong nag-aalala, ang sabi po doon sa verse 27, and can any of you by worrying in a single hour to your span of life? Sino makapagpapahaba ng inyong buhay sa loob lamang ng isang oras? Isang oras, no? Mag-isip ka ng mag-isip ng mga alalahanin, nakakaigsi ng buhay. Ibig sabihin, kapag pala nag-iisip ka ng ganyan, anytime, 24 hours, pwede kang mawala sa daigdig na ito. Tindi, no? Diba ko, kasi yun ang sabi ng Biblia. Within 24 hours, kapag ka nag-iisip ka, nag-iisip ng labis-labis, nag-iisip ka ng mga alalahanin, anytime, 24 hours ang taning sa'yo. Kung gusto po talagang
nating humaba ang buhay natin, mga kapatid, we need to cast all our cares upon Jesus. 1 Peter chapter 5, verse 7. And John chapter 14, verse 27, peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Napakaganda po niyan, mga kapatid. No, hindi tayo dapat matakot, mabalisa, sapagkat alam natin meron tayong kapayapaan. If we do believe that God is with us, meron tayong kapayapaan at kapanatagan. Hindi tayo masyadong nababalisa, nag-aalala. Hindi naman nawawala talaga yan. Pero ang kagandahan sa buhay nating mga mananampalataya, meron tayong kapayapaan kapag meron tayong Diyos na kinakapitan. Panghuli at pangatlo na nakita ko rito is that to overcome all our worries is that to seek God first in your life. Sa verse 33, basahin po natin. But seek first for the kingdom of God and His righteousness. All these things will be given to you as well. All these things, ibibigay ng Panginoon. Kapag sinisik natin ang God sa buhay natin. Kaya, mga kapatid, mga minamahal, sinasabi ito ng Panginoon dahil gusto niya, isik natin siya sa ating mga buhay. We need to put God first in our lives. Naku, namatay. So, prayin po ang Panginoon. Kaya nga po, naniniwala po tayo na kapag sinisik natin ang Diyos sa buhay natin, ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kung mamumuhay ka pa ayon sa kanyang kalooban, mas matindi yun. Di ba? Meron ka nasik mo na yung kingdom ng God, tapos yung kanya pang righteousness. Mas matindi yun. No. We need to seek God first through prayer, mga kapatid. Seek God through prayer. Sinasabi po ng Biblia ay, sa Jeremiah 33:3, kung tatawag kayo sa akin, diringgin ko kayo. At ipagkakaloob ko yung mga bagay o tutugunin ko kayo sa mga bagay na hindi ninyo nauunawaan. Ang ganda, no? Yung kahit yung mga bagay na hindi natin naunawaan ay ipagkakaloob ng Diyos. Mamamangha ka talaga. We need to seek God through prayer because prayer changes situation. Napakahalaga nun, mga kapatid. Kapag kayo nananalangin, may nangyayari. Kapag ikaw ay nananalangin, may nababago. Kapag ikaw ay nananalangin, mayroong himala na nangyayari sa Diyos. Sa iyo, kapatid. Dahil ang Diyos ay Diyos ng himala. Unsearchable things you do not know. Sa ibang salin is, if you call me, I will show you great things. Kaya nga, mga kapatid, lagi tayong mananalangin. Kapag tayo nananalangin, may inaayos ang Panginoon. Kapag tayo nananalangin, may ginagawa ang Diyos ng mga himala sa buhay natin. Kaya wag po natin kalilimutang manalangin. Jeremiah 29. If you seek me, you will find me. Diba? Kung hahanapin niyo ako, matatagpuan niyo ako. Kaya, huwag kayong magsasawa na manalangin. 1 Thessalonians chapter 5, di ba? Verse, hindi ko nagkakamali, 17, pray without ceasing.
Huwag tayong lulubay sa pananalangin. Push, pray, until something happens. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Yun. Ang di pumalakpak, magbibigay sa akin ng GCash mamaya. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Aba, lumakas ano. Ayun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, there is power in prayer. Amen po? Di ba? Totoo yan. Totoo yan mga kapatid. Sapagkat ang kausap mo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At alam mo, mas magaling ang Diyos kaysa sa iyo. Alam mo, mas matalino ang Diyos kaysa sa iyo. At alam mo, na ang Diyos ay buhay na makapangyarihan sa lahat. Kaya, manalangin tayo kapatid. Huwag tayong magsasawa na manalangin. Pangalawa, seek God through His Word. Maganda mga kapatid na hinahanap natin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga banal na salita kapag tayo nalulumbay, pag tayo nalulungkot, pag tayo nag-aalala. Mababasa mo, Philippians chapter 4, verse 19, and God will, and from the riches in heaven, that God will supply all our needs through our Lord Jesus Christ. Kapag ka pinagbubulay-bulayan mo yung salita ng Diyos, araw at gabi, may nakikita kang promise ng Panginoon that the Bible composed of 7,000 promises of God. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pag nagbabasa ka ng Biblia, nandiyan dyan, I will never leave you, nor forsake you. I will fight for you. I will provide. I will supply. I will be with you wherever you go. Napakadami. Kaya pag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi ka nababalisa, hindi ka nalulungkot. Sapagkat the very Word of God is powerful to empower you. Joshua chapter 1 verse 8, di ba? Meditate it day and night. Lastly, yung sa paano natin mapapagtatagumpayan, seek God through worship. Mahalaga na tayo po ay palagi ang nagsisimba, nagpupuri sa Panginoon. Ibabad natin yung ating buhay sa presensya ng Diyos. At naniniwala tayo. Tayo po ay lalakas ang loob. Magtatagumpay tayo sa laban. Wala namang laban na hindi napagtatagumpayan. Basta mag-worship ka, kapatid. Pagka nagwo-worship ka, nakikita mo yung kapatid mo, pwede kang ipag-pray, pwede kang tulungan, pwede kang, alam mo yun, kaya nga po sabi, huwag mong kaliligtaan ang araw ng pagtitipon, sapagkat dito ay nagpapalakasan tayo ng loob. Ang ganda yung sinabi ng praise and worship leader, tabihan mo yung hindi mo pa nakakatabi. Kasi baka may problema yan, pwede mo ipag-pray. Diba? Madalas kapag katabi lang natin, asawa natin, anak natin, yung mahal natin sa buhay, ayaw nating tumabi sa iba. Dapat matutunan nating yung tayo'y umuupo doon sa hindi natin madalas nakakausap. Baka mamaya, ikaw yung gamitin ng Panginoon. Kaya lang, merong tayo nakakatabi minsan ngayon mo lang nakita, oy, buhay ka pa pala. Diba? Imbis na matuwa, naiinis. Oy, buhay ka pa pala. Hindi nakaka-encourage yun, mga kapatid. Amen? Yung sabihan mo yung kapatid mo, salamat kapatid, ikaw ay dumating, pagpalain ka ng Panginoon. Napakaganda nun, mga kapatid. Yung pinapalakas natin yung loob ng isa't isa. Kaya mga kapatid, yung pag-worship, mahalaga po yan. Yung pagsamba, wag natin kaliligtaan yan. Sapagkat yan yung nagpapalakas sa buhay natin. Kaya kapag tayo may alalahanin, meron tayong pagkabalisa, pag nagwo-worship ka, pag nagpupuri ka sa Panginoon, lumalakas ka. Yung para bagang
ikaw ay nasa langit na. Pero ano yun hindi yung langit na permanent. No? Dito muna. No. Yung sabihin yung feel na feel mo yung presence ng Panginoon. Kaya lang iba, worship na. Kay ganda ng umaga, si Jesus. Ang lungkot-lungkot No. Hello? Diba? No, tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan po pag nagpupuri tayo, kay ganda ng umaga, yung masigla, yung talagang nagpupuri ka sa Panginoon. Sino po ba yung naawitan natin? Sino po ba yung pinupuri natin? That our God, a supreme God. Kaya natin siya pinupuri dahil ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay. Amen? Amen. So, magandang umaga po. Nawa po'y patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Kung paano tayo pinapalakas, pinagpapala ng ating Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay. Tayo manalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa iyong mga salita na patuloy na nagpapalakas sa amin. Nawa, Panginoon, patuloy naming maranasan ang iyong dakilang pagkilos. Kung meron man kaming mga kabalisahan, kung meron man kaming alalahanin, sa iyo po namin ito pinagkakatiwala. Wala po kami magagawa, Panginoon, sa sarili lang namin. Ano man ang aming pinagdaraanan ngayon, nananalig kami na may isang Diyos ng buhay, nakaagapay namin sa lahat ng oras at sandali ng aming mga buhay. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po. Binabalik po namin sa iyo, Diyos, ang pinakamataas na papuri para kalat pagdakila. Sa pangalan ni Jesus naming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Kawikaan 3, verse 2. Dalhin po natin ang ating giving tithes, offering, and thanksgiving offering. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we call He will follow us. And now His name, all His saints of God. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. He is here with us. Give Him your love, we love Him. He will heal our hearts, He will bless our hands. If we raise our hearts, He will lay our hands. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. Buhay sa mga kapatid, mga minamahal, pwede po ba tayong tumayo upang ating ipagpasalamat? Yung able lang po, yung aking inangiyan. Kung atin pong italaga at ipagpasalamat sa Diyos ang ating mga ikapo, handog, pangako, o pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na Ikaw ang Diyos na buhay at tapat, na laging tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan.
Patuloy po namin tinatalaga ito, O Diyos, sapagkat naniniwala po kami na patuloy na dadaloy ang iyong pagpapala sa buhay ng iyong mga anak, higit pa sa kanilang inaasahan. Sapagkat naniniwala sila, Panginoon, Ikaw ang inuuna nila sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Kung kaya't narito po, O Diyos, ang kanilang mga handog, bilang tanda ng kanilang paglilingkod, pagpapasalamat sa iyong katapatan. Naway patuloy, Panginoon, na maranasan nila ang iyong mga pabor at pagpapala. Siksik, liglig at umaapaw pa. Kaya din, O Panginoon, upang magamit ito sa ministeryo at pangangailangan ng banal na iglesia, sa dakong ito upang maipahayag ang iyong mabuting balita. Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Sa iyo iaalay ang buhay ay kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mo matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nabago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay naman. Meron kang alalahanin, meron kang pinagdaraanan. Pwede mong ilagak sa Panginoon. Pwede mong ilapit sa Diyos kung ikaw ay may pinagdaraanan din sa mga oras na ito. Pwede ba ang anyayahan kita, kapatid, na tumayo upang sabihin mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga alalahanin? Kung may utang ka, may problema ka sa pera, sa material na bagay, o ano pa mang pananagutan. Manalig ka, kapatid, na tutulungan ka ng Panginoon. Pwede ba sa mga oras na ito, kapatid, inaanyayahan ka ng Panginoon na tumayo kung gusto mong lumapit sa Panginoon, kung gusto mong lumuhod. Ang Diyos ay tapat para pakinggan ka sa iyong panalangin. Katulad po ng ating narinig, kapatid, ibibigay ng Diyos yung lahat ng ating mga pangangailangan. Huwag kang mabalisa, huwag kang matakot. Anumang kabigatan ng iyong pinagdaraanan, tandaan mo, kaagapay mo ang Diyos. Tandaan mo, kaagapay mo ang ating Diyos sa iyong laban. Sa lahat ng iyong pinagdaraanan, hindi ka pababayaan ng Diyos, kapatid. Tayo'y manalangin. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na Ikaw ang Diyos na buhay at tapat. Hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami pinagkukulang. Bagamat dumarating sa buhay namin, O Diyos, yung mga alalahanin, mga suliranin na hindi namin kontrolado. Sapagkat naniniwala po kami, O Diyos, na hindi mo kami pababayaan. Nananalig kami na ipoprovide mo
Kung ano man po yung aming pangangailangan, Panginoon. Ayon sa iyong mga banal na salita, huwag kaming matakot, huwag kaming mabalisa. Bagkus manalangin kami sa anumang bagay na aming naiisip, kinatatakutan o kinababalisahan, Panginoon. Ang tanging solusyon, Panginoon, ay kami manalangin sa iyo. Kung meron man kaming, Panginoon, pinagdaraanan ng mga pagsubok at tamo ng buhay sa mga oras na ito, lalo na sa pangangailangan ng iyong mga anak, manalig po sila na hindi mo sila pababayaan. Manalig po sila, Panginoon, na hindi mo, Panginoon, ipagkakait ang kanilang mga panalangin. Manalig sila, Panginoon, na yung panalangin nila ay tinanggap na nila sa mga oras na ito, Panginoon. Ang mga naniniwala po kami na Ikaw yung Diyos na buhay, na wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Hindi man po kami karapat-dapat, balit naniniwala po kami, Panginoon, na hindi mo kami pagkukulang. Kung meron man po dito yung mga anak, Panginoon, sa mga oras na ito na meron panalangin patungkol sa kanilang pinansyal na pangangailangan, kung meron man silang mga pananagutan o utang, Panginoon, ang pangako mo, O Diyos, sa buhay ng iyong mga anak, ay pagkakalob mo ang kanilang mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan na hindi maubos-ubos, Panginoon, sa pamamagitan through our Lord Jesus Christ. Kaya nga, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga kabalisahan, ang aming mga suliranin na pinagdaraanan sa mga oras na ito. Ano man ang pinagdaraanan ng iyong mga anak, Panginoon, manalig po sila na mapagtatagumpayan po nila ito. Manalig po sila, Panginoon, na ang kanilang mabigat na mga sitwasyon, kalagayan ng buhay ay pagkagaangin mo, Panginoon. Sapagkat meron kaming Diyos na buhay at tapat, na hindi kami pababayaan. In the midst of our difficulties, in the midst of adversity, in the midst of struggles in our lives, we do believe that there is powerful and miracle working God. Panginoon. Kaya nga, O Diyos, sa mga oras na ito, hindi mo bibiguin ng iyong mga anak. At tulad po ng aming napakinggan, kung ang mga ibon ay hindi sila naghahasik o nagtatanim o umaani man, pero bakit sila nabubuhay? Dahil pinapakain mo sila, Panginoon. Kami pa kayong mga anak mo na mahalaga sa iyo, ay hindi mo ipagkaloob ang lahat ng aming mga pangangailangan. Barit kailangan din po namin, O Diyos, na doblehin po namin yung aming effort, may panalangin at pagkilos na dapat kaming gawin. Sapagkat sa pamamagitan ng panalangin ay tinuturo mo sa amin ang malinaw na kaisipan kung ano ang magiging solusyon sa mga suliranin na aming pinagdaraanan. Because prayer is powerful to overcome all our worries. Kaya manalig sila, Panginoon. Panghawakan nila na hindi mo sila pababayaan. Panghawakan mo po sila, O Diyos, na sa lahat ng kanilang mga pangangailangan ay tutugon ka. Ikaw yung Diyos na hindi marunong mapagod, magmahal. Ikaw yung Diyos na hindi marunong mapagod, magpala sa buhay ng iyong mga anak. Kaya manalig po kami, Panginoon, na sa lahat ng aming mga pangangailangan ay hindi mo kami pababayaan. That you will provide all our needs according to your promises. We also pray, Panginoon, sa mga oras na ito, yung mga kapatid namin dumaraan sa karamdaman. Yung apo po ni Ate Ruth, na
Alam po namin ikaw ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagpapagaling ng puri ng karamdaman. Yung kasisilang pa lamang na anak na nasa incubator, we ask that you are God who healeth thee. Lord, nakalimutan ko man ang kanilang mga pangalan sa mga oras na ito. Panginoon, manalig po sila na hindi mo sila pababayaan. Ikaw ang Diyos, dakilang makapangyarihan sa lahat, na nagpapagaling na anumang uri ng karamdaman, Panginoon. At manalig po sila, yung mga batang ito, yung lalo na yung mga sakit sa ubos, sipon, yung mauso ngayon, yung foot and mouth disease, Lord. We ask that any infirmities in our bodies, we ask that you are God who healeth thee. Panginoon, mula ulo ng talampakan, Panginoon, ay maranasan ng iyong mga nakakagalingan, lalo na po sa mga batang maliit. Gayun din, O Diyos, sa mga kapatid namin dumaraan sa pagkakasakit, Panginoon, patulad ni Nanay Lucy, salamat sa kagalingan na himala na patuloy niyo pagkaloob sa buhay ng aming magulang na ito. Patuloy na palakasin niyo po siya, Panginoon. Maranasan ng patuloy na pagpapagaling sa buhay ng aming magulang na ito. Gayun din sa mga kapatid po namin dumaraan din sa karamdaman, ni kapatid na Angie, kapatid na B, kapatid na Samuel, kapatid na Aaron, kapatid na Dani Alinghawa, na tatanggal lamang po ng kanyang yung sa kanyang karamdaman. Lord, we ask na ikaw ang dakilang manggagamot, na siyang nagpapagaling na anumang uri ng karamdaman. By your stripe, by your wounds, we are healed. Sapagkat naniniwala po kami that you are a working miracle God. Panginoon, ikaw ang Diyos ng himala, na nagpapagaling na anumang uri ng karamdaman, Panginoon. Kaya wala pong imposible sa iyo. Kung ano man yung karamdaman ng aming mga kapatid na ito, na kung minsan ay nagpapahirap sa kanila, Panginoon. At nade-drain po yung kanilang finances dahil nga po sa kanilang mga pangangailangang pinansyal. Panginoon, tulungan niyo po yung mga anak na ito that you will provide, Panginoon, doon sa mga medicines, sa mga pangangailangan nila na pagpapacheck up, pagpapagamot, Panginoon, upang matugunan, sapagkat naniniwala po kami, hindi niyo po sila pababaya. Higit sa lahat, na maranasan nila ang kagalingan at ang mga himala na nagmumula sa iyo. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan, wala pong imposible sa iyo. Salamat po sa buhay ng iyong mga anak na narito ngayon. Kahit hindi man sila tumayo, Panginoon, kahit, Panginoon, narito man sila o hindi, Panginoon, alam po namin, o wala, Panginoon, alam po namin na hindi mo sila pababayaan sa bawat sandali, bawat oras ng kanilang mga buhay sa tuwi-tuwi na, lalo na sa buong sanglinggo ng kanilang mga buhay. Patuloy na ingatan mo po sila, ilayo niyo po sila sa anumang uri ng karamdaman, patuloy na palakasin niyo po sila, at anumang uri ng kapahamakan, Panginoon, patuloy na patnubayan niyo po sila sa isang linggo ng kanilang mga buhay, trabaho, pagpasok sa eskwela, mga tungkulin na kanilang gagawin sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Samahan niyo po sila, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak na ginamit ang kanilang mga buhay. Panginoon, salamat sa kanilang patuloy na paglilingkod, ang koro ng iglesia, ang outburst, ang ginamit sa pagsamba, tagapanguna, ang acolytes, ang mga ushers, ang lahat ng mga tumutugon sa pangangailangan ng iyong banal na iglesia, lahat ng mga nagkakaloob, anuman ang kanilang pinagkaloob, Panginoon, ibuhos mo po yung masaganang pagpapala sa buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagsama mo sa amin sa umagang ito. Dalangin din po namin ang aming minamahal na pastor, Panginoon, patuloy na ingatan mo po siya sa kanyang paglalakbay, lalo na sa kanyang pag-uwi. Patuloy na maibahagi niya ang iyong mga banal na salita sa buhay ng mga taong kanyang babahagi na ng iyong mga banal na salita. Anoint him, Father God. Empower him. Lord, magsalita ka po sa buhay ng aming mga mahal na pastor. Sa aming mga manggagawang babae, lalaki, patuloy na pagpalain niyo po sila.
mga pastor, diakonesa, ang aming mga obispo, Panginoon, patuloy po namin nadalangin sa iyo na pagpalain niyo po sila, Panginoon. Gayun din, O Diyos, ang aming minamahal na bansa, patuloy po namin nadalangin sa iyo. Yung mga nangyayaring kaguluhan sa iba't ibang dako ng mundo, lalo na sa Israel, Panginoon, patuloy na iniling po namin ang kapayapaan ng digmaang ito. Sa Ukraine din, ganun din sa Russia, Panginoon, at sa iba't iba pang dako ng mundong ito na puno ng dusa, hirap, yung mga bansang nagdurusa at naghihirap dahil nga po sa kaguluhang nagaganap na ito, Panginoon. Lalo na sa mga inosente, yung mga civilians, yung mga Palestinian innocent people, Panginoon. Lalo na yung mga bata na nadadamay, Panginoon. Nawa po'y mahinto na ang kaguluhang ito, Panginoon, at magkaroon ng kapayapaan. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagsama niyo po sa amin sa lahat ng ginawa at paglilingkod ng iyong mga anak, patuloy na maranasan nila ang dakilang pagpapala. Binabalik po namin sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, parangal at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus namin at dakila tagapagbukas. Amen. Sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. At ngayon, mga minamahal, tayo po ay tumanggap ng basbas na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga minamahal, tanggapin natin ang walagang pag-ibig at pagkalinga ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy nawang pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo, mahabag sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan, ang pakikipisan, patnubay at pagliligtas ng Santong Espiritu ay laging sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga po muli. Tayo po lahat ay tumayo at magbatian po tayo ng magandang umaga. It's nice to see